Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tumaas ang kilay nyo dito po sa vlog ko po ngayon, na ito po ay hindi naman to every wagon. Ito ay multicab. Ayan, multicab. Galing din po ito ng Japan. Converted po ito na nakabaki-baki din po. Ipapakita ko po sa inyo yung baki-baki nito. At ito po ay mayroong sticker doon na Cavite, Manila. So ibig sabihin, hindi ito binili doon sa Mindanao. Kasi yung dilaw natin na nandyan sa labas, tapos na po yun, okay na yun, yung manibela, wala nang problema, all done na, no, pati alignment, ay yun naman ay binili po sa Davao, sa Mindanao. Ito po, Cavite, Manila. Ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, yung problema po nitong multicab po na ito. Siyempre, binibili mo rin to ng mahal kasi ang ganda nga ng setup oh. 4x4 pa. 4x4 pa, binibili natin to ng mahal. Tapos, mapapamahal talaga sa'yo ng husto to. Dahil matindi yung sira. Ano, RJ? Okay, eto ngayon. Kahapon, pumunta po yung may-ari nito. Hindi ko nasasabihin ng pangalan, ano? Kausap ko siya sa telepono. Sabi ko, sir, ayokong gawin yan. Kasi 3 shop na yung gumawa niyan. Ang laki na ng nagastos mo. Sana, doon mo ipakabit yung dala mong pyesa. Ito, bago, oh. Dala niya to. Ayan, bago lahat. At ang halaga po, ay 5,850. Binili po ito kay Olympia. Diyan din naman ako kumukuha ng mga Suzuki parts kay Olympia. Kaso ang problema, pangatlong beses na siya magpapalit. Bago lahat ng ano eh. Bago pa rin to. Yung nakakabit. No? Tapos ang kwento niya sa akin, nireplace na raw ng ilang beses yung flywheel. Mga 5 na po ata. 5 beses nireplace yung flywheel. Gano'n laki yung naubos doon. Malaki na po yun. Sa tig po 0.5 mm na lang o 0.3 mm, 5, 1.5 mm na po yung natanggal doon. No, sabi ko, mukhang malaking problema sir yung dala mong trabaho sa amin. Kasi 3 shop, hindi naman naaayos yung problema. Tapos pagdating nga sa amin, dala-dala na naman yung clutch sa assembly, wala namang problema yung mga dati niyang clutch. Diba? Kaya ang sabi ko dito kay RJ, sige, tanggapin natin yan, tulong na lang doon sa may-ari. Inabangan niya ako kahapon pagdating ko, nag-usap naman kami, nag-heart-to-heart talk kami kahapon. Sige, sabi ko, sir, tutulungan kita, tatanggapin ko yan, kasi ito ang problema sa iba No, parang yung isang ginawa natin dyan sa labas. No? Basta kotse yun, sedan. No? Nagpa-check up siya sa ibang shop. Tapos pagdating dito, palitan to, palitan yan, siya nagsasabi. Tapos gusto niya mayari din kaagad sa buong araw na yun. Hindi po pwede yun, sabi ko. Saka bakit iba ang magdadiagnose tapos kami pagkakabitin nyo, ginagawa nyo lang kaming utusan. Ngayon, eto na. Dala niya tong mga bagong pyesa. Kung 5.8 at another 5.8, magkano na yon? Mga roughly 11. 11,000, no? 11,600. Okay, ito yung original niya. Buo naman lahat Walang sira. Itong lumang release bearing. Nasaan yung lumang release bearing? Yan. Buo pa yan. Buo yan. Walang kalog yan. Tapos ito, makapal din. No? Hindi pa alog. Okay, makapal. Saka ito, walang tama. Okay, ngayon, itong pinalitan niya ang pangalawang release bearing. Goods din po. Walang kalog. Maayos yan, din. Tapos ito, wala pang gas-gas-gas. So, bago lang din to. Kapag inapakan yung clutch, maingay. Pag naka-release, walang Pag naka-release, walang ingay. Okay. So, hindi pa rin siya nakontento doon sa mali yung nagpalit na siya ng clutch na hindi naman na-solve yung problema. Bumili na naman siya. Kasi ang sabi daw nung huling pinuntahan niya ay magpapalit ulit ng clutch. Ito kasi ang problema. Kayo po na mga nanonood, ayoko sana na ma-experience nyo yung ganitong sitwasyon. Kasi yung iba, bumibili ng pyesa kagad. Hanggat maaari po mga kapatid, yung gusto naming setup dito sa Autorans, kami ang magpo-provide ng pyesa para hindi rin sayang yung warranty. Kasi kung kayong bibili ng pyesa, talagang hindi po kami nagbibigay ng warranty. Maliit lang naman din yung kinikita namin na dagdag doon sa pyesa. Pabayaan nyo lang kami ang bumili. Kasi katulad nito, na hindi naman dapat magpalit ulit ng clutch, bumili siya. Ang una kong ginawa dito, sabi ko kay RJ, humanap ka ng barena na hindi maingay. Portable na. Portable, ito hindi maingay. Yan, Kasi, paiikutin namin itong main drive na naka-neutral, titignan namin kung maingay. Sige, paikutin mo. Ito yung microphone ko po, ha. Wala pong ingay yan. Kakambyo ko, ha.
O, sige. Wala pa ring ingay. Cambio ko ulit. Ayan. Walang ingay. Lagay ko sa neutral. Sige nga. Walang ingay. Baka naman hindi ko lang naririnig. Gamitan natin ng stethoscope, RJ. Sige nga, RJ. Walang ingay. Dito. Sige nga. Kakambyo ko. Sige. Wala talaga. Sige. Walang ingay. No? So doon pa lang malalaman natin na yung transmission walang problema. Good. Ngayon, kung pagdududahan mo yung clutch, hindi eh. Kasi ang posibleng nasisira, RJ, kapag ka yung maingay, yung release bearing at saka yung clutch cover. Pakita mo yung clutch cover. No? Pressure plate. No? Ayan. Kapag ito lumalalim na talaga, no? Tapos nagpalit ka ng clutch assembly na hindi ka naman nagpalit ng release bearing, posibleng uminga yon kasi ito may hukay na tapos bago yung release bearing. Halimbawa ito yung bago niyang release bearing, oh. Talagang bagong bili, ha? Oh. Halimbawa, nagpalit ka ng bagong clutch cover. Labas na natin tong clutch cover. Ayan. O, ayan. Nagpalit ng bagong clutch cover or pressure plate. Tapos, hindi ka nagpalit ng release bearing. So, pwede ngayon na maging problema dahil sa itong release bearing. Medyo pudpud. Oh, medyo ano na rin yan. No, nagkaroon na deform na rin yan. Pwedeng uminga yan. Or yung baliktad naman, nagpalit ka ng release bearing, hindi ka naman nagpalit ng clutch cover. Kaya ayan, oh, may uka yan. Tapos palagyan mo ngayon ng release bearing. Pwedeng uminga yan. Or yung talagang sira na yung release bearing kasi bearing to eh. So pwedeng uminga ito. No? Yun doon mo lang maiisip na bumili ng clutch. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag niyong unahan yung mekaniko. Kaya dito sa amin, hindi kami basta-basta bibili ng materyales nang hindi pa namin naibababa. Ito mga kapatid, na itong unit na to, 4x4 po ito, meron naman selector. Hindi katulad nung every wagon na nandun na full-time, no? All-wheel drive. Ito, may selector to kung 4 low or 2 high or 2 low. So, ngayon, talagang nagagamit niya to sa sa off-road. Yung mga gustong bumili ng mga ganitong mga sasakyan, mga kapatid, kahit naman sa Japan, ano din to, gamit na gamit din. Dahil doon, nagyayelo. No? Kailangan ng 4x4. Eh dito naman kasi sa atin, ang nagyayelo dito, nagyayelo yung kulay ng lupa. Nagyayelo, ha? Hindi nagyayelo. Sa sobrang putikan. Ito na mga kapatid, pakita ko sa inyo. Ito na. So, dito sa flywheel na to, ano issue rito? Anong sabi nila? Ha? Ayan, bagong reface, oh. Anong sabi? Naka-5 repace na daw po kasi. Naka-5 repace. Matindi rin yung ano nito. Matindi rin yung mekanikong gumawa nito. Alam niyo kung bakit? Kung ito i-repace mo ng 5 beses, 5 beses mong ibababa ito. Oo. Di ba? Doon sa mekanikong humawak nito, pag ka nang gumawa ng sasakyan. Bakit? Kapag ito ay binaba mo, dito pa lang kita mo na yung problema, oh. Mararamdaman na agad eh. Di ba? Hindi dapat nag-atras sa bante ito eh. Pati dito lang. Oh, video mo. Oh. So, yan yung naririnig niyang ingay. Malamang yung side thrust washer nito, doon sa harapan, nung sigunyal, pwedeng sira na. O baka nga naupod na yun eh. Napudpud na yun. Kasi tignan nyo, oh, nag-atras sa bante, oh. Malaki na masyado. Oh. Eh kayo ba, nung tinanggal nyo yung assembly, hindi nyo ba napansin na umaatras sa bante na to? Nung yung assembly lang sir, hindi. Pero Hindi pa, no? Hindi po. Oo. Pero nung sinikwat ko yun. Ayun na, oh. So, ito na ang problema, mga kapatid, nitong sasakyan na to, nitong drop side. Oo. Suzuki drop side na 4x4. So, wala sa transmission, wala doon sa clutch assembly, ang problema niya ay yung sigunyal, no? Yung crankshaft, gumagalaw ng ganun. So, kapag wala yan sa alignment, damay na po lahat yan. Pati piston. Damay yung mga connecting rod. Damay lahat yan kasi gumaganong-ganon yan eh. Kaya mapapansin mo yung ingay talaga na kapag ka umaandar, umiikot, Pag inapakan. pag inapakan mo, lalong umiingay. Kasi nga,
Kung wala na yung washer dun sa harap, ididiin mo yan eh. Pag inapakan mo, dinidiin mong ganun yan eh. Di ba? O dito, gaspang oh. Oh. Siyempre, yung ingay na yung piston slap na yan. Oo. Oh. So, yun talaga ang maririnig mong ingay. So, ito po, kita na natin yung problema. Sa may-ari nito, kung nanonood ka ngayon, general overhaul po ito. Ibababa talaga ang makina nito kasi hindi mo makukuha yung problema. Kasi nandoon sa crankshaft yung aayusin natin. Ngayon, yung baki-baki, meron din to. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Grabe, naglalawa ang grasa oh. Oh. Okay, kasi 4x4, kaya meron ditong axle. Ngayon, ito na. Tignan nyo yung baki-baki nito. Oh. So, ganun pa rin, nagtipid sila, naglagay sila ng transfer case dito at another transfer case dito. Kaya ito, sigurado, marami na namang ikot ito. Dapat kasi, katulad ng mga Light Ace, pati yung mga Grandia, nandito din naman yung kanilang rack and pinion, pero yung pinion nandito, sa side na to. Ngayon, isang transfer case lang yun ang ginagamit. Dahil dito nagtipid, hindi nila pinalitan itong lumang rack and pinion na Japan standard, kaya naglagay na naman sila ng dalawang transfer case. O ito, transfer case 1, transfer case 2, kaya ito, marami na namang ikot ito. So tatawagan natin yung may-ari nito para ipaalam sa kanya kung ano ang naging problema nitong kanyang Suzuki Multicab. Another malaking gastos na naman to sa bumili nitong mga converted na mga minivans diyan po sa Cavite at doon sa Mindanao. Sana lang ang pakiusap ko doon sa mga nagninegosyo nito, wala namang problemang magnegosyo, pero sana yung mga ibebenta nyong sasakyan, siguraduhin nyo na maayos kasi kawawa din yung mga bumibili. Tulad nito, hindi naman niya masyado pang napakinabangan to. Tapos, ganyan, sira yung makina. So, parang as is where is pa rin naman ang benta nyo. Ngayon, mapipilitan itong magpa-overhaul ng engine. Eh, wala na rin naman kayong warranty siguro pagka ang engine ang problema. So, magagastosan din po talaga ng malaki yung mga bumibili ng ganitong mga sasakyan. At ang isa pang nakakalungkot dito, mahilig DIY siguro yung may-ari nito. Kaya bili siya ng bili ng pyesa, hindi naman yun ang may problema. Kaya itong kanyang clutch kit na to na bago, baka meron diyang naghahanap, ako na magbebenta sa inyo, hindi niya to kailangan. Kasi itong mga pinagpalitan niya, bago pa lahat to. Baka mayahanap mo ng buyer, sir, itong bago mong pyesa na to, para makabawas din sa gastos mo dito sa pagpapagawa mo ng makina nitong Suzuki drop side po na ito. Mga kapatid, busy-busy kayo sa kapapanood. Diyan po sa mga nangyayari sa mga politiko natin. Okay lang naman din po yun. Pero sana, panoorin nyo rin po yung mga vlogs ko para naman po pang-relax lang habang kayo ay nagpapahinga. Maraming salamat sa patuloy na panonood nyo po ng aking channel. Keep safe po bawat isa sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat.